Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2041, sama-samang pagpasok sa libingan ng Chaos. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili, kung ganoon nga, ang laban na ito ay maaaring bigyan ako ng mas maraming oras upang makahanap ng paraan upang maalis ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang lalaking may bigot at sinabing, huwag kang masyadong magsaya. Magkagayunman, palihim na mag-aaway ang siyam na dakilang pamilyang aristokratiko. Gagawin nila ang kanilang makakaya upang maiwasang ipaalam ito sa mga tagalabas upang hindi mapigilan ang kaguluhan. Pagkatapos ang lalaking may bigot ay patuloy na nagpapaalala sa kanya, kung tama ang hula ko, mas magiging mahirap para sa iyo na umalis sa lugar na ito. Bahagyang tumango si Chinyu. Ito ay totoo. Ngunit hindi nagtagal, muling tumawa si Chinyu. Anong tinatawa-tawa mo? Ang lalaking may bigot ay tumingin kay Chinyu na may kainahinala. Kung ang libingan ni Wuji, natatakot ako na marami pang gustong pumunta, ninisyon ni Chinyu at sinabi. Bagamat ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay kumakatawan sa pinakamalakas na puwersang lumalaban sa banal na rehiyon, hindi ito nangangahulugan na walang ibang makapangyarihang buhong na magsasaka sa mundo. Bukod dito, maliban sa banal na rehiyon, ang iba pang makapangyarihang pag-iral sa universo ay maaari ring bumaba sa banal na rehiyon upang sakupin ang lihim na libing ni Wuji. Kahit na ang banal na rehiyon ay napakalaki, ito ay wala kung ikukumpara sa universo. Lahat ng tribulation stage na dakilang magsasaka ay nalampasan ang kawalan noon. Ang isang banal na rehiyon lamang ay hindi makapidyaw sa kanila. Siguro, sabi ng lalaking may bigot. Tiningnan niya ang mga tao mula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya sa hindi kalayuan at nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Sana hindi nila matuklasan na ito ang malaking libingan ni Wuji, sabi ng lalaking may bigot sa mahinang boses. Walang maraming alamat tungkol kay Wuji sa banal na rehiyon, ngunit alinman sa mga ito ay hindi pa nagagawa. May bulong-bulungan na noon, kayang labanan ni Wuji ang mga Immortal Emperor sa Tribulation Stage nang walang disbentaha. May mga chismis pa na pinatay ni Wuji ang dalawang Immortal Emperor sa panlabas na rehiyon. Bagaman walang ebidensya para sa alamat na ito, hindi ito walang batayan. Upang maisama ang siyam na uri ng Dao Technique sa isa, ang kanyang talento ay tiyak na hindi mas mababa sa sinumang Immortal Emperor sa mundo. Sa hindi kalayuan, si Yan Gayen at ang iba pa ay mabilis na nakagawa ng plano. Kung ang kapigatian ay mahiwagang artifact ay matatagpuan sa libingan, ang lahat ng ito ay ibibigay sa iba pang 8 aristokratikong pamilya. Ang maaari ring isuko ng pamilya ang mga banal na gamot at walang kamatayang mga kasulatan. In short, bangkay lang ang gusto ng pamilya at wala ng iba. Pagkatapos ng talakayan, naglakad si Yan Gayen at ang iba pa sa gilid. Si Shio, Saintess Gu, at ang iba pa ay sumunod na malapit sa likuran. Brother C, kailangan kong umasa sa iyo mula ngayon, nakangiting sabi ni Yaoshi. Bagamat hindi nagustuhan ni si Shio si Yaoshi, wala siyang sinabi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at ilang patak ng asensya ng dugo ang lumabas mula sa kanyang glabela. Dama po ang mga patak ng dugong ito sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay pumasok sa kanilang katawan. Matapos piliting ilabas ang ilang patak ng asensya ng dugo, si Shio ay agad na nanghina, at ang kanyang mukha ay namutla. Salamat sa iyong walang pag-iimbot na kontribusyon, kapatid na si, kakaibang sabi ni Yaoshi. Malamig na tinignan siya ni si Shio at sinabing, cut the crap. Sana hindi mo ako hayaang sayangin itong ilang patak ng blood essence para sa wala. Huwag kang mag-alala, Kuya Si, sabi ni Yaoshi na may mahinang ngiti. Pagkasabi niyon ay bumungad sa kanyang katawan ang mga sinag ng liwanag. Pinalot ng liwanag ang kanyang katawan, naglalabas ng mga bakas ng lubhang sagradong kamahalan. Ito ay ang proteksyon ng Tribulation Path Inscription. Nang walang pagkaantala, ang iba ay nag-activate din ng inscription ng landas ng kapigatian at nagplanong tumungo sa Chaos Grave. Lahat, huwag mag-aksaya ng oras. Kung may pagkaantala, magbabago ang mga bagay. Walang sino man ang makakagarantiya kung anong uri ng nakakatakot na mga nilalang ang
Dadami sa Chaos Grave na ito, sabi ni Siliuhei. Pagtingin sa paligid, ang mga nakakatakot na ilaw ay kumikislap sa ilang sanctum na iyon. Ang lahat ng uri ng buhay na nilalang ay pinalaki sa loob. Ang mga buhay na nilalang na ito ay pinalaki mula sa mga pamamaraan ng Dao ni Wuji. Bagamat hindi sila kasing lakas ni Wuji, naintindihan nila ang mga pamamaraan ng Dao ni Wuji. Sa makatuwid, kahit si Siliuhei at ang iba pa ay hindi nang ahas na saktan sila. Pagkatapos nito, ang ilan sa kanila ay tumuntong sa Chaos Grave. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tinitigan ang kanilang direksyon. Tumayo din ang iba at tinitigan sila ng masama. Hindi nagtagal, pumasok si Yan Gayan at ang iba pa sa Chaos Grave. Sa sandaling pumasok sila, naging manik ang Death Chi sa Chaos Grave. Para itong mabangis na hayop na nagbuka ng dagwang. Mga bibig at gustong lumunin ang lahat ng mga hindi inanyayang bisitang ito. Swoosh! Ang nakakatakot na panloob na chi ay bumalandra sa kanilang mga katawan, naglalabas ng mga tunog na nakakatalim sa tenga. Ang inscription ng Tribulation Path ay naglabas ng tunay nitong kapangyarihan sa sandaling ito, na lumalaban sa panloob na chi ng Chaos Grave. Maging si Yan Gayan at ang iba pa ay nakaramdam ng kaunting pressure. Tulad ng inaasahan sa Chaos Grave. Talagang nakakatakot, malamig na sabi ni Yan Gayan. Kahit na sa pagpapalaki ng inscription ng landas ng kapigatian, ang kanilang mga paggalaw ay naging mahirap ako. Bawat hakbang nila ay parang isang tumatanda. Gayunpaman, talagang nilabanan nila ang nakakatakot na internal chi sa Chaos Grave. Sa hindi kalayuan, nakatingin din sa kanila ang mga buhay na nilalang sa siyam na sanctum. Wala silang tunay na emosyon. Ang mga ito ay puro mula sa Dao techniques. Gayunpaman, malamig na nakatingin. Sa kanila ang siyam na buhay na nilalang. Nakalaban nila, bulong ng isang tao. Mukhang makapasok ang isang tao sa Chaos Grave hanggat mayroon siyang Tribulation Path Inscription Protection. Ang mga talakayan ng lahat ay lumundag na parang tubig, at ang ilang mga tao ay nagsimulang subukan ito. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang siyam na sanctum. Kapag ang mga buhay na nilalang sa mga sanctum ay lumipat, malamang na sila ay mamamatay dito kahit na may Tribulation Path Inscription. Protection. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, walang kakaibang phenomenon sa siyam na sanctum. Malamig lamang silang nakamasid habang naglalakad ang iilan sa kailaliman ng Chaos Grave. Mukhang walang problema, bulong ng isang tao. Hehe. Kung ganoon, hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Hindi ba't isa lamang itong inscription ng Tribulation Path? Meron din ako. Sa sandaling ito, umungal ang isang magsasaka. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa inscription ng landas, at ang makapal na nakaimpake na mga inscription ay sumabog mula sa buong katawan niya. Pagkatapos nito, walang pagkaantala, ang magsasaka ay humakbang papasok sa Chaos Grave. Swoosh! Sa sandaling pumasok siya, muling umalangaw-ngaw ang nakakatalim na tunog. Gayunpaman, wala pang kalahating segundo, nabasag kaagad ang inscription ng landas ng kapigatian sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ng magsasaka ay agad na naging napakapangit. Bago siya makapag-react, ang kanyang katawan ay nilamon ng Death Chi. At siya ay naging isang alipin ng libingan. Idiot. Sa tingin mo ba makakapasok ka sa Chaos Grave na umaasa sa isang Tribulation Path Inscription? Gumisi ang lalaking may bigot. Mukhang nakalimutan niya ang tungkol sa asensya ng dugo ng magulong katawan, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kung wala ang asensya ng dugo ng magulong katawan, kahit na magdala ka ng Tribulation Magical Artifact, malamang na hindi ka makakalakad. Nang ligtas sa Chaos Tomb, pinaikit ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabi. Natahimik ang eksena. Wala nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Mukhang kung wala ang asensya ng dugo ng magulong katawan, walang paraan upang makapasok sa Chaos Grave na ito, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Kabanata 2042, Takbo. Ang malaking tukso ng Chaos Grave ay nag-atubiling umalis ang lahat. Kahit na alam nilang ang Chaos Grave ay puno ng mga panganib at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makapasok, hindi pa rin. Nagkukulang ang mga matatapang na tao.
Sa sandaling ito, nakaupo si Shishio na naka-cross-legged sa gilid, inaayos ang kanyang panloob na chi. Ilang patak ng blood essence ang naapektuhan sa kanya, at medyo nanghina pa siya. Dahil dito, hindi nakapasok si Shishio sa Chaos Grave. Sa halip, naghintay siya sa tabi. Ilang sinag ng liwanag ang bumaril patungo kay Shishio mula sa karamihan. Sila ay makapangyarihang buhong na magsasaka mula sa buong mundo. Napakalakas nila kaya nagsimula silang magkaroon ng masasamang pag-iisip kahit nakaharap ang makapangyarihang pamilyang si. Sa sandaling ito, may nanguna na tumayo at lumapit kay Shishio. Ibigay mo ang iyong asensya ng dugo, at ililigtas ko ang iyong buhay. Isang malakas na dagindong ang bumulaga sa lahat. Napatingin ang lahat at nakita ang isang cultivator na nagtaas ng kanyang mga kamay upang mahigpit na sunggaban si Shishio. Ang mabangis na panloob na chi na iyon ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Ito ay napakabilis at mapanira, na nag-iiwan ng mga bakas sa kawalan. Gayunpaman, nakaupo roon ng nakakross ang mga paa, hindi gumalaw si Shishio. Nakapikit pa rin siya at hindi pinansin. Nang malapit na ang magsasaka, biglang sumambulat ang katawan ni Shishio ng nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos nito, sumabog ang isang alon ng napakakulay at mabigat na panloob na chi. Boom! Sa sandaling hinawakan ng cultivator si Shishio, pinalipad siya. Nang makita ang nangyari, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Si Shishio ay tila nagtatago ng ilang nangungunang kataas-taasang kayamanan, na mas mahalaga pa sa isang saint weapon. Ang mga butil ng panloob na chi na naglabas ngayon ay lubhang nasugatan ang magsasaka na ito. Nagkatinginan ang lahat. Mabilis na nagtago sa dilim ang mga may masamang iniisip. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Shishio ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa magsasaka sa hindi kalayuan at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin mo ba ako ay isang tanga?" Bago pa makasagot ang cultivator, sinampal na siya ni Shishio sa meat paste. Natahimik ang paligid. Walang nang-ahas na tumingin sa mga mata ni Shishio. Malamig na ngumuso si Shishio at muling umupo. Nanatiling tahimik si Chinyu. Siyempre, alam niyang hindi iiwan ng pamilyang si ang isang mahinang banal na anak sa labas ng walang kasama. Nang muli niyang tingnan ang Chaos Grave, si Yan Gayen at ang iba pa ay nakapasok na sa libingan. Hindi na niya makita ang mga ito. Makikita mo ba si Yan Gayen at ang iba pa? Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot at nagtanong. Hindi, umiling ang lalaking may bigot at sinabi. Napakasiksik ng magulong chi na hindi ito maarok ng aking banal na sentido. Dapat hindi sila nakatagpo ng anumang mga sakuna, tama. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Malamang hindi. Sa kanilang mga kakayahan, kahit na nakatagpo sila ng panganib, maaari silang makatakas, sabi ng lalaking may bigot. Paano naman tayo? Hindi ba oras na para umalis? Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi pa ito ang oras, umiling ang lalaking may bigot at sinabi. Kung makasagasa tayo sa kanila, mapapahamak tayo. Medyo nababalisa si Chinyu. Natatakot siyang maaga ng pamilya si ang bangkay ng magulong katawan. Sa isang kisap mata, 12-12 minuto na ang lumipas, ngunit ang lalaking may bigot ay hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan ng paggalaw. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi na makapaghintay si Chinyu. Ang lalaking may bigot ay tumingin sa Chaos Grave na may seryosong ekspresyon at sinabing, maghintay ka pa. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging madali para sa kanila na kunin ang bangkay. With that, nagtaas ng daliri ang lalaking may bigot. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na naghahanap ng kawalan. Kung titingnang mabuti, lumilitaw sa kanyang mga daliri ang mga hibla ng liwanag na napakahirap makita. Ang mga ilaw na ito ay parang mga kwerdas ng sitar, lubhang mahiwaga at malalim. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ng lalaking may bigot. Ilang saglit lang ay nagsimula na ang pawis sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Chinyu. Halatang alam niya ang ginagawa ng lalaking may bigot. Kinuha niya ang pamamaraan ng daw upang obserbahan ang hinaharap, at ang hinuhusgahan niya ay natural ang Chaos Grave. Sa sandaling ito, biglang iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at napaatras ng ilang hakbang. Nagluwa pa siya ng subo, ng dugo,
Anong nangyayari? Nagmamadaling naglakad si Chinyu at hinawakan ang lalaking may bigot. Maputi ang mukha ng lalaking may bigot. Pamulong siya sa mahinang boses, ang aking daw technique deduction, may problema. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Nahihirapang tumayo ang lalaking may bigot. Tumingin siya sa direksyon ng Chaos Grave at sinabi sa mahinang boses. Bago ako dumating, minsan na akong nanghula para sa aking sarili. Ang panghuhula ay nagpakita na kahit na ang proseso ay lubhang kakilakilabot, ang kinalabasan ay maganda. Gayunpaman, hindi ko na makita ng malinaw ngayon. Hindi makakita ng malinaw. Natigilan si Chinyu. Hindi niya maintindihan ang lalaking may level of deduction ng bigot, kaya hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lalaking bigot. Hindi pinansin ng lalaking may bigot si Chinyu. Naka-cross-leg siya sa lupa at nagpatuloy sa pagdedos ng Dao technique. Maya-maya, dahan-daang nagmulat ng mata ang lalaking may bigot. Huminga siya ng malalim at sinabing, Run. Tumakbo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Chinyu. Itinuro ng lalaking may bigot ang Chaos Grave at sinabing, walang magtatagumpay ngayon. Lahat ay nasa panganib. Lahat tayo. Dito ay minamaliit ang Chaos Grave na ito. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang tumunog ang isang malakas na putok mula sa Chaos Grave. Napakalakas ng tunog kaya nabasag ang eardrums ng maraming tao. Ang ilan sa mga mahihina ay sumabog pa at namatay sa lugar. Kahit na sa lakas ni Chinyu, hindi niya maiwasang mataranta, at ang kanyang mukha ay namumula. Anong nangyari? Agad, nataranta ang lahat sa paligid ng Chaos Grave. Sa pagharap sa hindi kilalang takot na ito, ang ekspresyon ng lahat ay naging lubhang miserable. Boom! Sa sandaling ito, isa pang malakas na putok ang nagmula sa Chaos Grave. Kaagad pagkatapos, nakita nila si Yan Gayen at ang iba pa na takot na tumakas. Buong lakas silang tumakbo palabas. Wala na ang mataas at makapangyarihang ugali ng mga mukha nila kanina. Sa halip, puno sila ng hindi maipaliwanag na takot. Nang makita ang eksenang ito, lalo pang nagpanik ang lahat. Maging si Yan Gayen at ang iba pa ay tumatakas. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Bilisan mo. Takbo. May sumigaw sa alarma at sinubukang tumakas. Gayunpaman, may mga pormasayon sa paligid. Hindi sila makatakas. Sa loob ng Chaos Grave, ginamit ni Yan Gayen at ng iba pa ang kanilang mga lihim na pamamaraan upang makatakas sa dalampasigan. Si Elder Shi, na bahagyang mas mabagal, ay tinamaan ng hindi kilalang internal chi. Walang tigil ang pagdurugo ng kanyang dibdib, at mabilis na nabubulok ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, sa huling segundo, nahirapang nakatakas si Elder Shi. Tiningnan niya ang Chaos Grave na may matagal na takot, at hindi maitago ang takot sa kanyang mukha. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nabubulok at kumakalat pa rin na mukhang nakakabigla. Nagnganga ang mga ngipin ni Elder Shi. Inabot niya ang kanyang palad at binasag ang kalahati ng kanyang katawan para pigilan ang pagkabulok ng kanyang katawan. Kabanata 2043, Patayin muna si Chinyu. Itinaas ni Elder Shi ang kanyang kamay at binasag ang kalahati ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo kaagad. Nang makita ang pagiging mapagpasyahan ni Elder Shi, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay nagbago ng husto, at sila ay nagulat. Ano ba talaga ang nangyari? Maging si Yan Gayen at ang iba pa ay dumanas ng matinding pinsala. Ano? Ano ba talaga ang nasa Chaos Grave na ito? Ang mga ekspresyon ni Yan Gayen at ng iba pa ay napakasolemna. Ang mukha ng bawat isa sa kanila ay madungis sa dumi, hindi tulad ng mga pamilyang maharlika. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Chinyu. Tiningnan niya ang lalaking may bigot ngunit napagtantong seryoso rin ang ekspresyon nito. Anong nangyari? Tumayo si Shio, lumapit kay si Liu Hei, at nagtanong. Minamaliit namin ang Chaos Grave, sabi ni si Liu Hei sa malalim na boses. Ang Guardian Living Being ay isinilang sa kailaliman ng Chaos Grave sa mahabang panahon. Hindi natin sila kayang harapin. Tagapag-alaga na may buhay. Nakasimangot din si Shio.
Para sa Immortal Emperor, kahit isang bato sa tabi niya ay maaaring magkaroon ng katalinuhan sa ilalim ng impluwensya ng isang Dao technique. Kung tungkol sa isang guardian living being na nabuo mula sa purong Dao technique, hindi maisip kung gaano kakilakilabot ang lakas nito. Hindi natin maaaring ilipat ang Chaos Grave na ito. Natatakot ako na kailangan nating magdala ng Tribulation Magical Artifact o kahit isang Emperor Weapon. Huminga ng malalim si Siliuhei. Kahit ang dugo ko ay walang silbi. Tanong ni Shishio sa malalim na boses. Tinulyapan siya ni Siliuhei at sinabing, ang mga bantay na may buhay ay ipinanganak upang protektahan ang mga bangkay ng magulong katawan. Walang silbi ang iyong dugo. Sa madaling salita, maaari lamang tayong umatras pansamantala. Nagkatinginan ang lahat na puno ng takot ang kanilang mga mata habang nakatingin sa Chaos Grave. Katulad nito, si Yan Gayan at ang iba ay nagtipon at nag-usap ng isang bagay sa mahinang boses. Let's live for now. I'm afraid na kakailanganin natin ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya na magtulungan sa paghukay nitong Chaos Grave. Malamig na sabi ni Yan Gayan. Sumimangot si Siliuhei at sinabing, kung aalis tayo, natatakot akong maraming tao ang pupunta rito. Kaya kailangan nating gumawa ng walang kabuluhang plano. Hindi natin hahayaang makalapit ang sinuman, malamig na sabi ni Yan Gayan. Natural na hindi sila natatakot sa mga ordinaryong magsasaka. Kung tutuusin, kahit na gusto nilang makalapit sa Chaos Grave, ang kahihinatnan ay kamatayan. Gayunpaman, walang sino man ang magagarantiya na hindi gagawa ng aksyon ng ibang mga nakatagong eksperto. Kung kumalat ang balitang ito, maaaring bumaba ang mga eksperto mula sa mga panlabas na rehiyon. Alisin ang porma sayon at umalis sa lugar na ito, tahimik na sabi ni Jiang He. Tinulyapan siya ni Siliuhei at ni Nishan, syempre, kailangan kong tanggalin ang porma sayon. Pero bago iyon, may isa pa akong dapat gawin. Si Siliuhei ay lumukso sa himpapawid at lumapag sa itaas ng karamihan. Tumingin siya sa lahat na parang isang Diyos, walang kapantay na mayabang. Hindi na siya kasing miserable ngayon. Nakuha ang atensyon ng lahat kay Siliuhei. Itinaas nila ang kanilang mga ulo, tumangala kay Siliuhei, at sumimangot. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Gusto ba niyang mamatay tayo? Imposible. Kahit sila ay hindi makakapasok sa Chaos Grave. Walang kwenta kahit pumunta tayo. Sumulyap si Siliuhei sa mga tao at walang pakialam na sinabi, natatakot akong ipagpaliban muna ang usapin tungkol sa Chaos Graves. Tuldok. Gayunpaman, bago ko alisin ang porma sayon, kailangan ko munang maghanap ng isang tao. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chinyu, at nakaramdam siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Chinyu? Alam kong malamig ang pagkakasabi mo rito, malamig na sinabi ni Siliuhei. Lahat ng nasa ibaba ay natigilan. Hinahanap ni Siliuhei si Chinyu. Baka gusto niyang patayin si Chinyu dito. Maging si Shishio ay nagulat. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Siliuhei at bumulong. Guro, anong ginagawa mo? Hindi pa ba ako nakapili? Sumulyap si Siliuhei kay Shishio at sinabing, masayang masaya ako na tama ang pinili mo, ngunit kailangang mamatay si Chinyu. Ito ang utos ng iyong ama. Hindi pinansin ni Siliuhei ang iba. Sumulyap siya sa kanila at malamig na sinabi, Chinyu, lumabas ka. Pinatay mo ang isang elder ng pamilyang si At. Maraming beses nang lumaban sa pamilyang si. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Ang ekspresyon ni Chinyu ay napakapangit, at ang takot ay nasa kanyang puso. Sa harap ni Siliuhei, si Chinyu ay talagang walang kapangyarihang lumaban. Tuldok. Huwag na huwag mong aminin, sabi ng lalaking may bigot sa gilid sa sandaling ito. Napakaraming tao dito. Kung gusto kanyang hanapin, natatakot akong magtagal. Tumango si Chinyu at sinabing, kung maaari, mas mabuting dalhin mo ako sa iyong porma sayon. Walang sinabi ang lalaking may bigot na sobrang solemn pa rin niya. Tuldok. Mas gugustuhin kong pumatay ng 1,000 inosenteng tao kaysa palayain ka, malamig na sabi ni Siliuhei sa sandaling ito. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga tao sa ibaba ay agad na nataranta.
Sa pagharap sa banta ni si Liu He, hindi nila siya sinisisi. Sa halip, isinisisi nila ang lahat kay Qinyu. Si Qinyu ba ang nagtatangkang patayin tayo? Qinyu? Kung nandito ka, lumabas ka kaagad. Huwag mo kaming idamay. Maging responsable ka sa ginawa mo. Hindi namin gustong ilibing kasama. Mu. Kinagat ni Qinyu ang kanyang mga ngipin, hindi alam kung ano ang gagawin sandali. Sa ganitong bilis, tiyak na mahahanap siya ni si Liu He. Lahat, tanggalin ang iyong mahiwagang artifact. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Utos muli ni si Liu He. Nang marinig ito, lahat ay nagmamadaling tinanggal ang mga mahiwagang artifact na sumasakop sa kanilang panloob na chi at inihayag ang kanilang orihinal. Naanyo, ang ekspresyon ni Qinyu ay walang katulad na pangit. Alam niyang kung magpapatuloy ito, walang paraan para makatakas. Nang si Qinyu ay hahakbang pasulong, si Jiang He ay biglang yumuko at nagsabi, Senior Liu He, ang panloob na chi sa Chaos Grave ay lubhang hindi matatag. Hindi ngayon ang oras para salakayin si Qinyu. Kung hindi, natatakot akong maakit tayo ng isang malaking sakuna. Gayunpaman, binigyan lamang ni si Liu He ng malamig na tingin si Jiang He at sinabing, Jiang He, alam ko ang iyong background, kaya hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano. Pinapayuhan din kita na huwag gumawa ng gulo para sa iyong sarili. Si Jiang He ay tahimik, ngunit wala siyang balak umatras. Naging malamig ang ekspresyon ni si Liu He, at labis siyang hindi nasisiyahan. Di man it, lihim na nagmura si Qinyu at humakbang pasulong, nagpaplanong harapin si Liu He. Senior. Tama si Jiang He. Ang panloob na chi sa Chaos Grave ay sisubog sa lalong madaling panahon. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Biglang tumayo yung lalaking may bigot. Mukha siyang kinakabahan at nag-aalalang sumigaw, ang panloob na chi ng Chaos Grave ay patuloy na kakalat hanggang sa maabot nito ang buong Tai Chi Diagram. Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi na tayo makakaalis. Napatingin si Qinyu sa lalaking may bigot sa kawalan. Sandaling hindi niya moari kung totoo ba ang sinabi ng lalaking may bigot o para lang tulungan siyang makatakas. Sinulyapan ni si Liu He ang lalaking may bigot, nginisyan, at sinabing, niloloko mo ang publiko sa pamamagitan ng kasinungalingan. Baka ikaw si Qinyu. Kabanata 2044, natutuhan ko nang malamig ang mukha ni si Liu He habang nakatitig sa lalaking may bigot. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng lalaking may bigot at nagpatuloy, sinasabi ko ang totoo. Hindi magtatagal bago kumalat ang Chaos Grave. Noon, walang makakatakas. Sa tingin ko ikaw si Qinyu. Si Liu He ay hindi nakinig sa kanya. Sumigaw siya, alisin mo ang mahiwagang artifact sa iyo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay malamig na tumingin kay si Liu He at sinabing, sinasaktan mo ang lahat. Nililinlang mo ang mga tao sa pamamagitan ng chismis at niloloko mo ang mga tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nililigawan mo si kamatayan. Pilit na sigaw ni si Liu He. Tapos, tinaas niya yung kamay niya at sinampal yung bigot ng lalaki. Ang palad na ito ay may kapangyarihan ng isang rumaragasang dagat at hindi maihahambing na nakakatakot. Halos winasak nito ang lahat, at wala nang mapagtataguan. Gayunpaman, nang tatama na sa kanya ang palad, ang lalaking may bigot sa katawan ay agad na nag-ilusyon na parang hinayla. Sa kawalan. Ilang saglit pa ay lumitaw na naman siya sa di kalayuan. Lahat ng naruroon ay nagulat nang makita ang eksenang ito. Magandang galaw. Naiwasan niya ang palad ni si Liu He nang napakadali. Tumaas ang kilay ni si Liu He at sinabing, mayroon kang kakayahan, ngunit iyon lang. Pagkatapos sabihin iyon, muling sumibol ang aura ni si Liu He na para bang bibigyan niya ng huling suntok ang lalaking may bigot. Nang makitang naging target ang lalaking may bigot, hindi na nakatiis si Qinyu. Pinunit niya ang mahiwagang artifact sa kanya at inihagis sa gilid. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hindi siya si Qinyu. Ako. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay dumapo kay Qinyu. Nang makita nila ang mukha ni Qinyu, nagulat ang mga tao. Nandito talaga si Qinyu. Oo, siya iyon.
Pinatay niya ang matanda sa pamilyang si hindi pa lang. Hindi ko inaasahan na darating siya. Nanlamig ang mukha ni si Shio. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu at hindi maiwasang maglabas ng malakas na hangarin sa pagpatay. Pinaikit ni si Liuhei ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabing walang pakialam, tulad ng inaasahan, nagtatago ka rito. Lumapit si Chinyu, malamig na tumingin kay si Liuhei, at sinabing, si Liuhei, masyado kang mapang-api. Bakit? Natakot ba ang pamilya mo sa aking hitsura? Hahaha. Tumawa si Liuhei. Ikaw. Natatakot ako na hindi ka karapat-dapat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pinatay mo ang mga tao ng pamilya namin, kaya kailangan mong mamatay. Hayaan mo akong gawin ito. Pumakbang si Shio, handang umatake. Ngunit pinigilan siya ni si Liuhei at umiling. Sinabi ko na sa iyo. Utos ng iyong ama. Dapat siyang mamatay. Sa hindi kalayuan, hindi maganda ang ekspresyon ni Jiang He. Hindi alam kung ano ang iniisip ni Saint Aisgo sa tabi. Dumating na talaga si Chinyu, sabi ni Yao Shi na may malabong ngiti. Napatingin ang lahat sa kanilang dalawa. Sila ay naging pangunahing mga karakter ng mundong ito. Inilagay ni si Liuhei ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, Chinyu, nakagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Tuldok panipi. Alam ni Chinyu na hindi siya kalaban ni si Liuhei ngunit hindi naghintay na mamatay. Sa halip, tahimik niyang inayos ang kanyang panloob na chi sa maximum. Sige, maaari ka nang mamatay, walang pakialam na sabi ni si Liuhei. Pagkatapos noon, itinaas ni si Liuhei ang kanyang kamay at casual na humampas sa direksyon ni Chin bagamat isa lamang itong ordinaryong palad, naglalaman ito. Nang hindi ka pani-pani walang nakakatakot na puwersa. Mas malakas pa ito kaysa sa hampas ng palad kanina. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang palad na nagwawalis patungo sa kanya. Boom! Napakabilis, tumama ang palad na iyon. Agad na gumuho ang buong lupa, nagpapataas ng usok at alikabok at nakaharang sa paningin ng lahat. Natahimik ang eksena. Ang ilang mga tao ay nalungkot, at ang ilan ay bumaantong hininga na parang hinulaan nila ang pagkamatay ni Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang usok at alikabok ay nagkalat. Si Chinyu ay nakatayo pa rin doon ng matatag. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay nabasag, at ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Marami sa kanyang mga buto ang nabali. Gayunpaman, hindi bumagsak si Chinyu. Ang kanyang panloob na chi ay hindi man lang nagpakita ng kahit katiting na pahiwatig ng katamarin. Tulad ng inaasahan kay si Liuhei. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nakaramdam ng labis na pagkagulat. Lalong nagulat si Liuhei. Tumawa siya at sinabing, tulad ng inaasahan sa isang taong maaaring pumatay sa isang elder ng aking pamilyang si. Hindi. Masama, hindi masama. Nagulat din sina Yao Shi, Saint Aisgo, at ang iba pa. Tian Gayen, nakatayo sa tabi nila, ay pinaikit ang kanyang mga mata, nag-iisip tungkol sa isang bagay. Nakakalungkot talaga para sa isang talento na mamatay ng ganito, umiling si Liuhei at sinabi. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi sa kanyang palad ay muling lumundag at naging mas nakakatakot. Pero, mas mabuting pumunta ka sa impyerno. Agad na naging malamig ang tono ni si Liuhei. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang narinig. Pagkatapos ay nakita niya si Xiaohai na nakatayo sa tabi ni Chinyu. Mr. Xiao. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at agad siyang nataranta. Mr. Xiao, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Umalis ka dali. Udyok niya. Gayunpaman, si Xiaohai ay hindi duwag. Tumingin siya kay si Liuhei at malamig na sinabi, ang sikat na si Liuhei ay binubuli ang isang junior. Kasuklam. Suklam. Sino ka? Bahagyang nagulat si Liuhei. Sa sandaling ito, may nakakilala kay Xiaohai at napabulalas, nakipag-away siya sa elder ng pamilyang si sa Divine Fortuity City. Pinatay din niya ang ilang tao mula sa pamilyang si. Ang pangalan niya ay Xiaohai. Narinig ko na siya. Siya ay isang henyo sa Nanzhou. Panipi. Nang marinig ito, nagulat na sinabi ni si Liuhei, oh.
Dumating ka sa tamang oras. Papatayin din kita. Itinaas ni si Liu-hei ang kanyang kamay at tumingin sa direksyon ng Xiao Hales. Si Liu-hei. Mabilis na sumigaw si Qin Yu. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Xiao. Hay! Lumapit ka sa akin kung meron. Hindi Qin ang apelyido ko kung duwag ako. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Liu-hei habang sinasabi niya, 2 langgam lang. Tatapakan ko kayong 2 hanggang mamatay. Muling pinalo ni si Liu-hei ang isang hampas ng palad pagkatapos sabihin iyon. Sa sandaling ito, itinaas ni Xiaohai ang kanyang 2 kamay at sabay na itinulak ang 2 kamay kay si Laho. Tuldok. Isang malakas na putok ang sumabog sa kawalan ng 3 hakbang ang hampas ng palad ni si Liu-hei sa pagkakataong ito, lahat ay natigilan sa loob ng maraming taon. Paano ito posible? Hindi kaya nilinang ni Xiaohai ang pamilyang si. Imposible. Talagang imposible. Sino ka? Malamig na tanong ni si Liu-hei. Paano mo nalaman ang palm technique ng pamilya naming si? Natutunan ko lang ito, tahimik na sabi ni Xiaohai. Alam kong hindi ako kalaban mo, kaya tinulak ko ng malakas ang 2 kamay ko. Sa kasamaang palad, parang hindi ka kayang talunin ng mga kamay ko. Matapos marinig ang sinabi ni Xiaohai, biglang tumahimik ang lugar. Kabanata 2045, Paglaban kay si Liu-hei. Sino si Liu-hei? Siya ay isang pag-iral na kumalat sa lahat ng direksyon at sikat sa buong banal na rehiyon. Walang nag-alinlangan sa kanyang lakas. Hindi gaanong tao sa Holy Region ang kanyang kapareha. Si Xiaohai ay isang junior pa lamang, ngunit gusto niyang talunin siya gamit ang kanyang mga kamay. Ang mas nakakatakot ay nakita ni Xiaohai sa pamamagitan ng palm technique ni si Liu-hei sa isang sulyap lang. Ano ang tawag doon? Tinawag itong martial arts genius. Isang sulyap lang, at natutunan na niya ito. Napalunok ng laway ang isang tao sa pinangyarihan, at hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Sino? Sino ang maglalakas loob na labanan siya sa hinaharap? Hindi ba ibig sabihin ay matutunan niya ang lahat ng mga diskarte? Hindi lamang ang iba kundi si Qin Yu ay labis ding nagulat. Siyempre, alam niya ang nakakatakot na talento ng 2 magkapatid na Xiao, ngunit hindi niya inaasahan na. Madaling mauunawaan ni Xiaohai ang pamamaraan ng pamilya si. Hindi maiwasan ni Qin Yu na maalala ang eksena sa North Plain noon. Noong panahong iyon, nakatungtong pa lamang si Xiaohai sa North Plain, ngunit mabilis niyang naintindihan ang mga diskarte sa daw ng North Plain. Ang lahat ay magugulat sa gayong kakilakilabot na talento. Nakakatakot na talento. Unang nagsalita si Saint Gu. Sumimangot din si Yao Shi at sinabi sa mahinang boses, sa Golden Age, palaging may ilang hindi inaasahang freak. Natahimik si Liu-hei. Tumingin siya sa direksyon ni Xiao Hales, may iniisip siya. Ang panahong ito, ay talagang kawili-wili. Natatakot ako na ang nakababatang henerasyon ay magiging napakahusay, sabi niyan gaya na may malabong ngiti. Nagsalita si Liu-hei sa sandaling ito. Tumingin siya sa direksyon ni Xiao Hales at sinabing, Xiaohai, walang malalim na sama ng loob sa pagitan mo at ng pamilyang si. Hanggat handa kang sumama sa amin, maaari naming tanggalin ang lahat ng iyong mga nakaraang sama ng loob. Ano sa palagay mo? Huminga na naman ang mga tao. Si Liu-hei, ay talagang ibinaba ang kanyang mapagmataas na ugali at nagpaabot ng isang sanga ng oliba kay Xiaohai. Ito ay simpleng hindi pa nagagawa. Alam na alam ni si Liu-hei na si Qin Yu ay maraming kakaiba sa paligid niya. Bagaman hindi pa rin sapat ang mga taong ito, tiyak na bubuo sila ng hindi kapani-pani walang nakakatakot na puwersa pagdating ng panahon. Sapat na ang puwersang ito para yumanig ang kasalukuyang istruktura ng banal na rehiyon. Maaapektuhan nito ang 9 na dakilang maharlikang pamilya. Lahat ay naghihintay sa tugon ni Xiao Hale. Sa kanilang opinyon, ito ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Nang makitang hindi tumugon si Xiaohai, nagpatuloy si Liu-hei, kung handa kang sumali sa pamilyang si, maaari kong palayain si Qin Yu ngayon. Napatulala na naman ang lahat. Para sa kapakanan ni Xiaohai, handa pa si Liu-hei na palayain si Qin Yu. Ito, pinago lang nito ang pananaw sa mundo ng lahat.
Sa kasamaang palad, si Xiaohai ay isang taong hindi kailanman yumoko. Tumawa siya at sinabing, "Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ako, si Xiao Hai, ay sanay na sa kalayaan. Hindi ako mahilig sumali sa alinmang maharlikang pamilya." Huminto sandali si Xiaohai bago nagpatuloy, "Bukod dito, hindi ako nababagay sa ideolohiya at pamamaraan ng daw ng iyong pamilya. Hinding-hindi ako makakasama sa iyong bilog." Tulad ng sinabi ni Xiaohai, siya ay isang tao na may malakas na pakiramdam ng hustisya. Paano siya papayag na sumali sa pamilyang Si? Ang Xiaohai na ito ay talagang hindi marunong magpahalaga sa mga pabor. Si Liu He ito. Inimbitahan siya ni si Liu He ng personal, at naglakas loob siyang tanggihan siya. Sa tingin ba niya ay isang kayamanan siya? Ang pamilyang Si ay maaaring sirain siya anumang oras. Nanlamig ang mukha ni si Liu He. Tumingin siya kay Xiaohai at sinabing, "Kung hindi ka sumasang-ayon, mamamatay ka dito ngayon. Talagang hindi kita hahayaang gumanda." Tuldok panipi. Nanginig ang katawan ni Xiaohai, at sinabi niya, "Ako, si Xiaohai, ay palaging matuwid saan man ako pumunta. Hindi ko kailanman naisip ang aking katapusan. Ang mamatay ngayon ay nangangahulugan ng pagtatapos ngayon. Ano ang dapat katakutin? Mabuti." Sigaw ni si Liu He. Halatang galit siya kay Xiaohai. "Aaminin ko na mayroon kang ilang talento, ngunit ang iyong lakas ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ko." Muling tumaas ang aura ni si Liu He pagkatapos ng isang sigaw. Kahit na malayo ang mga tao, ramdam pa rin nila ang nakakatakot na panggigipit ni si Liu He. Si Qin Yu ay labis na nababalisa. Mabilis niyang tiningnan ang lalaking may bigot at sinabi, "May dala ka bang saint weapon?" Tandang pananong panipi. Sinabi ng lalaking may bigot na may malamig na ekspresyon, "Baka hindi na natin kailangan ng saint weapon." Ano ang ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Huminga ng malalim ang lalaking may bigot at sinabing, "Bagaman hindi ko mahuhulaan kung paano kakalat ang Chaos Grave, sigurado akong ito ay mapanira. Kung hindi nila aalisin ang pormasayo na ito, lahat ay mamamatay dito ng magkasama." Totoo ba ang sinabi mo kanina? Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu, at nagtanong siya. Walang ibang sinabi ang lalaking may bigot. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, may iniisip. Sa sandaling ito, nagsimulang kumilos si Liu He. Casual niyang itinaas ang kanyang palad, at libu-libong daw teknik ang agad na nagsilbi sa kanya. Ang kanyang nakapangangilabot na panloob na chi ay parang isang malaking bundok, dinidiin pababa sa mga tao hanggang sa hindi sila makahinga. Maging ang ekspresyon ni Xiaohai ay naging seryosong nakaharap sa panloob na chi na ito. Wala siyang anumang magarbong pamamaraan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng siksik na espiritual na enerhiya, nagbabalak na labanan si Liu He hanggang mamatay. Gayunpaman, alam ng lahat na si Xiaohai ay makapangyarihan lamang sa kanyang mga kapantay. Hindi niya mapaglabanan si Liu He, isang top-notch na pag-iral ng mas lumang henerasyon. Kapag naging seryoso na si Liu He, ang buhay at kamatayan ay malamang na magiging desisyon sa isang iglap. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at agad na pinaandar ang kanyang cosmic form, nagbabalak na labanan si Liu He hanggang sa kamatayan. Nang makita si Qin Yu, 10-10 talampakan ang taas, pinaikit ni Liu He ang kanyang mga mata. Marami kang diskarte. Sa kasamaang palad, sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ay hindi dapat banggitin. Malamig na sabi ni Liu He. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malaking kamay ni Liu He ay humahampas na. Sa isang iglap, tinakpan ng malaking kamay ang langit at lupa, pinawi ang araw at walang pinagtataguan ang mga tao. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin. Inayos niya ang kanyang panloob na chi sa sukdulan at tinanggap ang pag-atake ng buong lakas. Si Xiaohai ay natural na hindi uupo at manunood. Nanginginig ang kanyang mga paa, at umakyat din siya para tanggapin iyon. Boom! Ang dalawang panloob na chi ay marahas na nagbanggaan. Gayunpaman, ang katawan ni Qin Yu ay ibinalik sa orihinal nitong anyo sa wala pang kalahating segundo ay lumaban ang dalawang partido. Hindi na rin nakatiis si Xiaohai. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa, duguan ng husto.
Ito ang tunay na lakas ni si Liu He. Walang nakakaalam kung anong cultivation realm ang napuntahan niya, ngunit sapat na siya para walisin ang higit sa kalahati ng Holy Region. Habang naaayos ang alikabok, nakahandusay sa lupa sina Qin Yu at Xiao Hai, mukhang trahedya. Nahihirapang tumayo si Qin Yu. Tumingin siya kay Xiao Hai at sinabing, Kuya Xiao Hai, okay ka lang ba? Pinunasan ni Xiao Hai ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, ayos lang ako. Kaya lang, natatakot ako na hindi tayo makakatakas. Sa kalamidad ngayon, medyo nalungkot si Qin Yu. Nagkasala siyang sinabi, Kuya Xiao Hai, pasensya na. Naabala kita. Hahaha, wala itong kinalaman sa iyo. Ako, si Xiao Hai, ay nakatakdang mamatay sa labanan. Halika. Galit na sigaw ni Xiao Hai, at ilang dragon ang malabong pumulupot sa kanyang katawan. Kabanata 2046, The Chaos Grave Spread. Nang makita ang lumalakas na layunin ng labanan kay Xiao Hai, nahawa si Qin Yu. Lumapit siya at sinabing, halika. Maglaban tayo. Ang nakakabasag lupa ng mga dagindong ng dalawa ay nagparamdam sa lahat ng pakiramdam ng inis. Gumisi si Liu He. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinahong sinabi, kanina lang nagamit ko ang ikatlong bahagi ng aking lakas. Gusto mo pa bang magpatuloy? Sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat ay agad na nabigla. Ang ikatlong bahagi pa lang ng kanyang lakas ay nakakatakot na. Hindi ba masisira ang mundo kung gagamitin niya ang buong lakas niya? Xiao Hai? Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon, walang pakialam na sabi ni Liu He. Sa palagay ko ay hindi na kailangan. Ako, si Xiao Hai, ay hindi na babalik sa aking salita. Tawa ng tawa si Xiao Hai at sinabing, sige, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Ang panloob na chi ni si Liu He ay lumalakas, at ito ay nakakatakot. Maraming tao ang nagsimulang matakot sa ilalim ng pressure na ito. Nanginig ang kanilang mga katawan, at ang ilan ay lumuhad pa sa lupa. Nangangatog ang mga tuhod. Ito ay ang nakakatakot na panloob na chi ni si Liu He. Walang nakakaalam kung anong cultivation realm siya. Maaaring narating na ni si Liu He ang True Saint Realm. May humihingal. Mataas lang, hindi mas mababa, malamig na sabi ng isang tao. Pinandilatan ni Qin Yu si Liu He, handang lumaban hanggang kamatayan. Sa tabi niya, kinukurot ang mga daliri ng lalaking may bigot. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang kinakalkala. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, sumigaw si Liu He at ibinalik ang kanyang palad. Gayunpaman, ang inaasahang nakakatakot na panloob na chi ay hindi lumitaw. Sa halip, ito ay tahimik, at walang panloob na chi. Natigilan ang lahat. Ito ba ay isang squib? Natigilan din si Liu He. Sumimangot siya at sinubukang damhin ang panloob na chi sa kanyang katawan ngunit nasumpungan niya itong ganap na pinigilan. Nandito na, huminga ng malalim ang lalaking may bigot at umupo sa lupa, na tila nakaligtas sa isang sakuna. Hahaha! Nakatadhana kang hindi mamatay. Tawa ng tawa ang lalaking may bigot. Kumakalat ang Chaos Grave sa ganoong paraan. Hahaha! Napuno ang buong mundo ng nakakalokong tawa ng lalaking may bigot. Bago pa sila makaramdam ng kainahinala, ang paligid ay puno ng hiyawan sa gulat. Anong nangyari? Ang internal chi sa katawan ko. Bakit pinipigilan? Nako, hindi ko talaga magagamit ang aking espiritual na kapangyarihan. Ano ba ang nangyayari? Nagdilim din ang mukha ni si Liu He. Tumingin siya sa direksyon ng Chaos Grave at sinabi sa mahinang boses, ang panloob na chi sa aking katawan, ay pinipigilan ng magulong chi. Hindi lamang si Liu He kundi ang lahat ay napigilan ng magulong chi at hindi magamit ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Iniiwas, bulong ni Qin Yu. Masyado siyang pamilyar sa pakiramdam na ito. Sa sandaling ito, tila may naisip si Qin Yu. Spiritual na kapangyarihan ay pinipigilan. Sa madaling salita, maaari lamang akong umasa sa aking pisikal na katawan. Gulat na bulalas ni Qin Yu. Kung ito ay labanan ng pisikal na katawan, hindi natatakot si Qin Yu.
Ang likas na bentahe ng magulong katawan ay nagbigay daan sa kanya na hindi maging dehado kahit kaharap ang isang tunay na santo. Ang Chaos Grave ay talagang kumalat. Bahagyang nagulat si Saint Taisgu. Napatingin siya sa direksyon ng lalaking may bigot na parang may hinuhulaan. Isang pambihirang eksperto, ungol ni Yaoshi. Kumunat ang noo ni si Liu Hei. Tumingin siya kay Qin Yu at malamig na sinabi, ang swerte mo. Tawa ng tawa si Qin Yu at sinabing, si Liu Hei, hindi ko inaasahan na ang espiritual na kapangyarihan ay masusupol ng Chaos Grave. Hahaha. Natatakot akong hindi mo ako mapapatay ngayon. Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay ng walang espiritual na kapangyarihan? Malamig ang mukha ni si Liu Hei. Lumapit si Qin Yu at sumigaw, halika at subukan ito. Gusto kong makita kung ikaw ay nasa True Saint Cultivation Realm. Nililigawan mo si kamatayan. Si Liu Hei ay nagalit kay Qin Yu. Lumakad siya pasulong at sinuntok si Qin Yu ng malakas. Si Qin Yu ay natural na hindi natatakot. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at ginamit ang kanyang malakas na katawan upang salubungin ang pag-atake. Klang! Agad na kumalat ang tunog ng pagbangga ng metal sa metal, halos makabasag ng eardrums ng lahat. Sabay na umatras ng 3 hakbang ang dalawa, at sumakit ang kamao ni si Liu Hei. Hahaha! Nang makita ito, agad na humagalpak ng tawa si Qin Yu. Si Liu Hei, ito ba ang katawan ng isang tunay na santo? Mukhang hindi ito espesyal. Hindi napigilan ni Qin Yu ang pagtawa. Si Liu Hei ay hindi pa nakakarating sa True Saint Cultivation Realm, ang sabi ng lalaking may bigot sa sandaling ito. Natigilan si Qin Yu. Kumunat ang noo niya at sinabing, imposible, di ba? Dahil kaya niyang tumawid sa lahat ng direksyon, paanong? Hindi niya marating ang True Saint Cultivation Realm. Bago ang pagdating ng ginintoang panahon, gaano ka man kay talento, maaari mong kalimutan ang tungkol sa paghakbang sa True Saint Realm. Ang lalaking may bigot ay nanunuya at sinabi. Siyempre, ang mga henyo tulad ni si Liu Hei at Yan Gayan ay hindi mag-aaksaya ng kanilang oras. Kahit na hindi pa nila naabot ang True Saint Cultivation Realm, naiintindihan pa rin nila ang banal na kapangyarihan sa ibang paraan. Kaya naman nakapasok sila sa isang napakakakaibang Cultivation Realm. Kahit na ang Cultivation Realm na ito ay bahagyang naiiba sa True Saint, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi malaki. Biglang napagtanto ni Qin Yu na ang mga katawan ni si Liu Hei at Yan Gayan ay hindi pa nagiging santo. Walang dapat ikatakot noon. Si Liu Hei, hindi mo ako mapapatay. Sigaw ni Qin Yu. Magsasalita na sana si Liu Hei nang humakbang si Shio. Ang kanyang buhok ay umaagos ng ligaw, at siya ay napuno ng isang espiritu ng pakikipaglaban tulad ng isang Diyos ng digmaan. Qin Yu, huwag kang maging mayabang. Hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay ang aking Panginoon para patayin ka. Sigaw ni Shio. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Shio at sinabing, dumating ka sa tamang oras. Gusto kong makita sa sarili ko ang kakayahan ng isang banal na anak na katulad mo. Shio, ang iyong cultivation realm ay mas mataas kaysa sa Qin Yu, kaya ang iyong katawan ay natural na mas malakas kaysa sa Qin Yu. Hindi na kailangang makipagkompetensya, umiling si Jiang He at sinabi. Sumulyap si Shio kay Jiang He at sinabing, ano ang kinalaman nito sa iyo? Papatayin ko itong Qin Yu ngayon. Hindi ba matatawa ang mga tao dito? Umiling si Jiang He. Bukod dito, walang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang mayroon sa Chaos Grave. Mas mabuting umalis muna. Kung tutuusin, ang Chaos Grave ay mas mahalaga. Matapos marinig ang mga salita ni Jiang He, nagsimulang mag-alala ang lahat. Tama, nagsimula ng kumalat ang Chaos Grave. Sino ang nakakaalam kung ang nakakatakot na nabubuhay na nilalang ay lalabas? Hindi pa banggitin ang mga tao ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, maging ang iilang Formation Masters ay nais ding umalis sa lalong madaling panahon. Nang makitang malapit na silang magdulot ng galit ng karamihan, hindi na sila napigilan ni si Liu Hei at ng iba pa. Bukod dito, kung si Shio, na may mas mataas na cultivation realm, ay nawala sa pisikal na katawan ni Qin Yu, malamang na hindi na siya gagaling.
Tinulyapan ni Siliuhei si Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, huwag kalimutan na pagkatapos nating lisanin ang chaos grave na ito, ang ating espiritual na kapangyarihan ay mababawi. Sa oras na iyon, hindi ka rin makakataka sa kamatayan. FCQ. Sa karamihan, hindi ako aalis. Sabi ni Chinyu, tumatawa. Pero, kung hindi ako aalis, pwede ba kayong matulog? Paano kung ako ang mapili at makakuha ng kayamanan sa Chaos Grave? Natatakot ako. Nahuli na para magsisi ka, tama ba? Kabanata 2047, pansamantalang umalis ng harapin ang banta ni Chinyu, minisyon ni Siliuhei. Maaari mong subukang pumasok sa Chaos Grave. Wala akong kailangang gawin sa iyo, malamig na sabi ni Siliuhei. Malinaw, ang panganib sa Chaos Grave ay talagang nabigla kay Siliuhei. Hindi siya naniniwala na may makakapasok sa Chaos Grave ng mag-isa. Kumunat ang noo ni Chinyu. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Siliuhei ngunit hindi siya maaaring sumuko ngayon. Subukan natin pagkatapos, sigaw ni Chinyu. Sana makapagpadala ka ng maghintay sa akin sa labas ng Chaos Grave. Mukhang wala nang pakialam si Siliuhei kay Chinyu. Tumingin siya sa mga tao at mahinang sinabi, lahat ng narito ngayon ay nagmulat ng aking mga mata. Ako, Siliuhei, ay tiyak na bibisitahin kayo isa-isa sa hinaharap. Pagkasabi nito, dahan-daang bumukas ang pormasayon, at nawala ang mga hadlang. Ang mga tao sa Chaos Grave ay naglapana at nagsitakas, natatakot na sila ay mamatay sa Chaos Grave. Pinigyan ni Shishio ng malamig na tingin si Chinyu at umalis. Nang umalis ang lahat, nakahinga rin ng maluwag si Chinyu. Tumingin siya kay Xiaohai sa tabi niya at sinabing, Brother Xiaohai, huwag muna tayong umalis sa lugar na ito kung sakaling tambangan nila tayo sa labas. Sige, maghintay tayo sandali, sabi ni Xiaohai. Sa sandaling ito, dumating si Saint Esgu mula sa malayo. Lumapit siya sa tabi ni Chinyu at nakangiting sinabi, Mr. Chin, matagal na tayong hindi nagkikita. Nakalimutan mo na ba ang ating pinagsamang pagpapalaki? Nakabahaging pagpapalaki. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Unti-unting nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula sa pagkagulat tungo sa pagdududa. Tuyong umubo si Chinyu at sinabing, Saint Esgu, gaya ng nakikita mo, hindi ko na maaligan ang sarili ko ngayon. Hinahanap ako. Kung saan-saan. Hindi ako nangangahas na pumunta sa Cold Moon Palace ngayon. Tinapin ni Saint Esgu ang kanyang bibig at tumawa. Nagkunwari siyang may hinanakit at sinabing, talagang walang awa si Mr. Chin. Ito ay malinaw na bagay na pinagsasaluhan natin, ngunit ngayon gusto mo akong mag-isa ang magpalaki nito. Sa sandaling sinabi niya ito, naging sanhi ito ng mas hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Kuya, ang galing mo? Sinundot ng lalaking may bigot ang balikat ni Chinyu at bumulong. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, pinandilatan siya ni Chinyu at sinabing. Hahaha. Chinyu? Hindi na kita iistorbahin, tumawa din si Xiaohai ng malakas at sinabi. Kuya Xiaohai, bakit ikaw din? Hindi nakaimik si Chinyu. Seryosong sinabi ni Saint Esgu sa sandaling ito, sige, magnegosyo na tayo. Mr. Chin, natatakot akong mag-ingat ka sa hinaharap. Hindi mababawasan ang lakas ni Siliuhei. Kahit na sa pamilya nating Go, walang handang masaktan siya. Bukod kay Siliuhei, si Yan Gayen ay mas mahirap pakitunguhan. Siya ay isang baliw sa labanan at lubhang mapanganib. Salamat sa iyong paalala, Saint Esgu. Tumango si Chinyu at sinabi. Sa sandaling ito, bumagsak ang tingin ni Saint Esgu kay Xiaohai. Ang lakas ng kaibigang ito ay nagulat din sa amin. Gaya ng inaasahan sa alamat ng Nanzhou, tinakpan ni Saint Esgu ang kanyang bibig at tumawa. Narinig mo na ba siya? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Ang dakilang pangalan ni Xiaohei ay parang thunderclap kahit sa Zhongzhou, ngumiti si Saint Esgu at sinabi. Siyempre, may kaunting pagmamalabos sa kanyang mga salita, ngunit hindi rin direktang pinatunayan nito ang reputasyon ni Xiaohai. Nagbibiro ka siguro, nakangiting sabi ni Xiaohai. Iyon ay isang hindi nararapat na reputasyon. Kaibigan ko, hindi mo kailangang magpakumbaba.
Balita ko may kuya ka. Tanong ni Saint Taizgu. Oo, mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa akin, tumango si Xiaohai at sinabi. Umaasa akong makilala ka kung may pagkakataon sa hinaharap, sabi ni Saint Taizgu. Talagang. Ikinulong ni Xiaohai ang kanyang mga kamay. Hindi na nanatili si Saint Taizgu. Umalis siya pagkatapos magpaalam sa lahat. Sa sandaling umalis si Saint Taizgu, ang lalaking may bigot ay naiinip na nagsabi, kailan ito nangyari sa inyong dalawa? Lalaki o babae. Ang mga supling ng magulong katawan at ang santo ng pamilya Go ay tiyak na nakakatakot. Paano kung ibigay mo ito sa akin sa hinaharap? F-sick ka. Pinandilatan siya ni Chinyu. Mas mabuting isipin mo kung paano tayo makakatakas. Sa mga taong naroroon, malamang na walang maihahambing sa lalaking may bigot kung mayroon silang mga tagumpay sa special spells at formations. Maasahan lang nila ang lalaking may bigot. Siyempre, hindi ko ito palalampasan, ang lalaking may bigot na lalaki ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi. Hanggat nandito ka, malaki ang tsansa nating makuha ang nakatagong kayamanan ni Wu Ji. Tulad ng gustong tanungin ni Chinyu, naglakad si Jiang He mula sa malayo. Nang makita si Jiang He, nakaramdam si Chinyu ng hindi maipaliwanag na pananabik sa kanyang puso. Senior Jiang He. Mabilis siyang humakbang paarap at ikinulong ang kanyang mga kamay. Base sa edad ko, hindi ako karapat-dapat na tawagan bilang isang senior, iwinagayway ni Jiang He ang kanyang kamay at sinabi. Hindi, tatandaan ko magpakailanman ang teknik na itinuro mo sa akin, umiling si Chinyu at sinabi. Jiang hindi niya pinag-isipan ang paksang ito. Sinabi niya sa malalim na boses, ang pinakamasamang senaryo, sumama ka sa akin sa pamilya Jiang. Pumunta sa Jiang family. Tumawa ng mapait si Chinyu. Nakapunta na ako sa pamilyang Yao noon at muntik nang mamatay doon. Ang pamilyang Jiang. Ang pamilya Jiang ay pinahahalagahan ng mga talento, pinutol ni Jiang He si Chinyu. Bagaman ang aking apelyido ay Jiang, wala akong gaanong kinalaman sa pamilyang Jiang. Senior Jiang He, natatakot ako na nagustuhan nila ang iyong siyam na lihim, umiling si Chinyu at sinabi. Chinyu, hindi mo kailangang maging masyadong sensitibo, nakangiting sabi ni Jiang He. Mula nang dumating ako sa banal na rehiyon, hindi ko kailanman ginamit ang siyam na lihim. Nang marinig ito, si Chinyu ay tila napahiya kaagad. Siyempre, naiintindihan kita. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang isang lugar kung saan ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan, sabi ni Jiang He. Talagang bibisitahin kita kung may pagkakataon. Nagmamadaling yumuko si Chinyu at sinabi. Sa puntong ito, biglang naisip ni Chinyu ang ibang tao sa Earth. Senior Jiang He, may nakilala ka na bang iba na pumunta rin sa Holy Region? Tanong ni Chinyu. Ikaw ang una, umiling si Jiang He at sinabi. Napabuntong hininga si Chinyu. I really hope everyone can get together. I wonder kung anong pinagdadaanan nila ngayon. Ito ay isang mabigat na paksa. Makalipas ang mahabang panahon, wala pa ring balita sa kanila. Alam ng lahat na marahil sila ang nasa likod ng walong bola. Hindi nagtagal si Jiang He. Kung tutuusin, miyembro siya ng pamilya Jiang at kailangang bumalik para magulat sa kanyang misyon. Kaya, agad siyang umalis. Pagkaalis nila, lumapit ang lalaking may bigot at nagsabi, hindi talaga masama ang pamilya Jiang. Paano mo nalaman? Kulat na sabi ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nagkibit balikat at bangulong, noon, pumunta ako sa libingan ng mga ninuno ng mga dakilang aristokratikong pamilya. Tanging ang pamilyang Jiang ang hindi nagtangkang patayin ako. Hindi nakaimik si Chinyu. Gayon din si Xiaohai. Ang Chaos Grave ay kumalat tulad ng hula ng lalaking may bigot. Matapos itong kumalat sa Tai Chi diagram. Tumigil ito. Sa Chaos Grave na ito, ang espiritual na enerhiya ng lahat ay pinigilan. Ang lugar na ito ay puno ng Death Chi. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang panloob na chi sa kanilang mga katawan ay tiyak na mauubos. Sa makatuwid, hindi ito isang lugar upang manatili ng matagal. Kasabay nito, sa labas ng Chaos Grave, si Shishio ay nag-aatubili na umalis. Kabanata 2048, Can't Miss It. Si Shishio ay malamig na tumingin sa Chaos Grave.
Let's go. Hindi siya lalabas ng ilang sandali, sabi ni si Liuhei. Tumingin si Shishio kay Ji Liuhei at sinabing, Guro, ayaw kong mamatay siya. Medyo nagulat si Liuhei. Ikinuyom ni Shishio ang kanyang mga kamao at sinabi, dapat ko siyang patayin ng personal sa araw ng landas ng langit. Naunawaan ni si Liuhei ang ibig sabihin ni Shishio. Inabot niya, inilagay ang kamay sa noo ni Shishio, at sinabing, alam ko ang ibig mong sabihin. Kaya kung iligtas ang buhay niya, ngunit natatakot ako na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Dapat alam mo na hindi lang ang pamilya natin ang gustong mamatay siya. Bukod dito, ang elder ng si family ay talagang namatay sa kanyang mga kamay. Kung walang gagawin ang pamilyang si, hindi ba tayo pagtatawanan ng lahat ng tao? Nang marinig ito, dahan-dahang binitawan ni Shishio ang kanyang mga kamao. Hindi mo siya kailangang pretuhin bilang isang haka-haka na kaaway. Si Chinyu ay hindi karapat-dapat na banggitin at ikumpara sa iyo. Sabi ni si Liuhei. Naiintindihan ko na ngayon, Guro. Bahagyang yumuko si Shishio. Sa mga sumunod na araw, ang lalaking may bigot ay abala sa pagporma habang si Chinyu at Xiaohai ay naka-cross-legged. Na pinag-uusapan ng Dao. Sa parehong oras, ang balita ng Chaos Grave ay kumalat na sa buong Holy Region. Tulad ng nahulaan ng lalaking may bigot kay buo nakasisilaw para sa banal na rehiyon bagaman hindi pa niya nagawa ang huling hakbang, naunawaan ng lahat na ito ay dahil sa dakilang daw ng langit at lupa, hindi dahil sa hindi siya talento. At umasa siya sa kanyang hindi kinaugalian na paraan ng pagsasakatuparan upang umalangaw sa buong universo. Ang pagsasama ng siyam na diskarte sa Dao at pagpatay sa isang Imperial Immortal sa labas ng rehiyon, ang ganoong record ng labanan ay hindi pa nagagawa. Muji? Napakalayo ng buhay na iyon. Masyadong nakakatakot ang pagpatay sa isang Immortal Emperor sa Tribulation Stage. Bagaman ang Immortal Emperor na iyon ay isang lantang Immortal Emperor, ang ganoong record ng labanan ay nakakasilaw pa rin. Kung magagawa niya ang huling hakbang, ang kanyang mga nagawa ay maihahambing sa Demon Emperor at Yan Tianming. Paano mo malalaman na si Wu Shi ay mas mababa sa kanilang dalawa? Siya lang ang nag-iisa sa kasaysayan na nagsama ng siyam na pamamaraan ng Dao. Tama. Bagamat ang babaeng nakamaskara ay nagsama rin ng siyam na pamamaraan ng Dao, walang gaanong kwento tungkol sa kanya sa Holy Region. Maging ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay tahimik tungkol sa kanya, at walang nakakaalam kung bakit. Marahil ay may sadyang hamarang sa balita, o ang babaeng nakamaskara ay talagang walang gaanong aktibidad sa Holy Region. Sa madaling salita, mas kagalang-galang si Wuji. Ang mga pinuno ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nagtipon upang pag-usapan ang bagay na ito. Napakahalaga ng malaking libingan ni Wuji. Malamang na ang mga eksperto mula sa panlabas na rehiyon ay darating upang maghanap ng mga kayamanan. Sa oras na iyon, malamang natatawid ang mga tao sa kawalan. Sa makatuwid, kinailangan nilang buksan ang Chaos Grave sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa bangkay, hindi nila ito maibibigay sa pamilyang si dahil hindi ito isang ordinaryong magulong katawan sa Tribulation Stage. Si Wuji iyon, ang pinakamakapangyarihang magulong katawan sa kasaysayan. Narinig kong nilikha ni Wuji ang Track-Alas Immortal Scripture na nagtala ng pagsasama-sama ng siyam na pamamaraan ng Dao. Buntong hininga. Ang sino mang makakuha ng walang bakas na walang kamatayan na kasulatan ay malamang na maging isang pag-iral na maaaring magalit sa banal na rehiyon. Naakit ang lahat sa malaking libingan na ito. Parang walang ibang bihira maliban sa Chaos Grave. Sa Chaos Grave, nagtayo ng pormasayon ang lalaking may bigot. Ang pagbuo na ito ay nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga materyales at napakalakas na mga diskarte. Kahit si Chinyu ay hindi pa ito nakita. Noon, kalahating buwan na ang lumipas sa isang kisap mata, at ang pagbuo ng lalaking may bigot ay nasa embryonic form lamang nito. Sa loob ng kalahating buwang ito, maraming tao ang nakipagsapalaran na pumasok sa Chaos Grave upang maghanap ng mga pagkakataon. Gayunpaman, ang kinalabasan ay namatay sila ng walang pagbubukod. Kahit dumating sila na may dalang saint weapons, namatay pa rin sila dito ng malungkot.
Pagkaraan ng ilang araw pa, ang lalaking may bigot sa wakas ay naayos na ang porma sayon. Isang array platform ang nasa harap nila. Hindi ito malaki, ngunit naglabas ito ng napakahiwagang panloob na chi. Ano ito? Nagdududang tanong ni Chinyu. Basta mayroon kaming ganitong array platform, maaari kaming pumunta at umalis sa Chaos Grave kung kailan namin gusto, ang lalaking may bigot ay nanunuya at sinabi. Napakaganda nito. Ulalas ni Chinyu. Siyempre naman. Mayabang na sabi ng lalaking may bigot. Kung hindi ako aasa sa kakayahang ito noon, natatakot ako na matagal na akong kinatay ng mga tao mula sa mga aristokratikong pamilyang iyon. Pinalaki ni Chinyu ang array platform at nakasimangot na sinabi, ngunit hindi ba masyadong kapansin-pansin ang array platform? Kung may makatuklas nito, malamang na masisira ito. Tama. Kaya kailangan kong umasa sa aking pagtatago sa langit para itago ito, sabi ng lalaking may bigot. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na bigyan ng thumbs up ang lalaking may bigot. Bagamat tila hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito, mayroon nga siyang kakayahan. Matapos iset up ang lahat, mabilis na umalis sina Chinyu, Xiaohai, at ang iba pa ng walang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay nai-teleport sa isang sulok ng Divine Fortuity City. Sa aking kakayahan, ang pinakamalayong maipapadala sa atin ng porma sayon ay narito, sabi ng lalaking may bigot. Tama na, bahagyang tumango si Chinyu at sinabi. Marahil hindi nila inaasahan na lalabas tayo sa Divine Fortuity City. Pagkatapos nito, itinago nila ang kanilang panloob na chi at nakahanap ng isang tavern na mauupuan pansamantala. Ang lahat ng mga tao sa banal na rehiyon ay tila tinatalakay ang usapin ng Chaos Grave. Matapos makaupo si Chinyu at ang iba pa, walang pumapansin sa kanila. Lahat sila ay tinatalakay ang maluwalhating mga gawa ni Wu Ji noong nakaraan. By the way, may tanong ako sayo. Sa sandaling ito, tumingin si Chinyu sa lalaking may bigot. Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, maaari kang magtanong, ngunit kailangan mong bigyan ako ng ilang mga benepisyo. F-sick ka. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa lalaking may bigot at nag-isip na sinabi, dahil maaari mong mahihinuha ang makalangit na mga lihim, kung gayon dapat mong malaman kung gaano katagal bago ang araw ng landas ng langit, tama ba? Nang marinig ito, ang lalaking may bigot ay humigop ng alak at sinabing, sa totoo lang, nahulaan ko nga ito. Agad na nagtanong si Chinyu na kinakabahan, gaano katagal? Hindi ko matukoy ang eksaktong petsa, ngunit isang tinatayang panahon, sabi ng lalaking may bigot sa malalim na boses. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magsalita ng marami. Diretso niyang tinitigan ang lalaking may bigot at hinintay itong magpatuloy. Ang lalaking may bigot ay sumulyap kay Chinyu at sinabing, hindi hihigit sa 3 taon. Napabuntong hininga si Chinyu at na-stress kaagad. Ang 3 taon ay talagang napakaikli ng panahon para sa mga magsasaka. Ang pag-unawa sa isang pamamaraan ay posibleng tumagal ng 3 taon. Ano ang tungkol sa pinakamaaga? Patuloy na tanong ni Chinyu. Iniunat ng lalaking may bigot ang isang daliri at nagsabi, 1 taon. Naiintindihan ko na ngayon. Natahimik si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabing dahan-dahan, kailangan kong mag-isip ng paraan para makuha ang nakatagong kayamanan ni Wu Ji. Kung hindi, wala akong pagkakataong mabago ang mga sitwasyon. Dahil maaari mong mahihinuha ang oras, dapat mong mahihinuha kung sino ang pipiliin ng Path of Heaven, tama ba? Biglang sabi ni Xiaohai. 2049 ang mga salita ng Earth-rank Saint Weapon. Xiaohai ay naging sanhi ng tensyon ng katawan ni Chinyu. Kasunod yun ay dali-dali niyang nilingan ang lalaking may bigot. Imposible iyan, umiling ang lalaking may bigot at sinabi. Hindi ko matukoy ang eksaktong oras, lalo na ang isang tao. Walang sino man ang makakapaghula kung sino ang pipiliin sa araw ng landas ng langit. Tumango sina Chinyu at Xiaohai at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Pagkatapos noon, ang lalaking may bigot ay hindi nagtagal. Nagpasya silang magkita sa Divine Fortuity City. Kapag ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay muling papasok sa Divine Teleporto, muli silang pumasok.
sa Divine Teleporto, Portoete City. Pagkatapos maghiwalay ng landas, itinago ni Chinyu ang kanyang panloob na chi at nagplanong hanapin si Mr. Gen. Mas magaan ang pakiramdam niya kung may Saint Weapon siya. Hanggang sa tindahan ni Mr. Gen ay nakahiga pa rin gaya ng nakasanayan, hawak ang kalahating kaldero ng alak sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Chin. Mr. Gen, handa na ba ang bagay? Lumapit si Chinyu kay Mr. Gen at dumiretso sa puntong. Tinulyapan ni Mr. Gen si Chinyu at sinabing, anong bagay? Sino ka? Hiniling ko sa iyo na gumawa ng isang Saint Weapon ngunit hindi nagkaroon ng oras upang kunin ito, mahinang sabi ni Chinyu. At umupo mula sa recliner. Ikaw si Chinyu, ikaw ba? Tanong niya. Si Chinyu ay natigilan, tama, ako. Natawa si Mr. Gen at sinabing, matagal ko nang itinago sa akin ang iyong Saint Weapon. Hindi problema para sa iyo na alisin ito, ngunit, kailangan mong bayaran ako para sa bayad sa pag-iimbak. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay talagang mangaagaw ng pera. Hinding-hindi niya papakawalan ng anumang pagkakataon para kumita ng pera. Magkano? Ayaw makipagtalo sa kanya ni Chinyu at nagmamadaling nagtanong. Bigyan mo lang ako ng 100 milyong spirit coins, sabi ni G. Gen. Nilabanan ni Chinyu ang pagnanasang magmura at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sige, ibibigay ko sayo. Kaya binayaran ni Chinyu si Mr. Gen ng isa pang 100 milyong spirit coins. Dumating ang dalawa sa likod bahay ni Mr. Gen. Lahat ng uri ng mga hurno ay nasa likod bahay at ang buong likod bahay ay napakagulo. Halos walang mapupuntahan. Dumaan sila sa likod bahay at nakarating sa isang silid sa lalim ng bakuran. Matapos itulak ang pinto, sinalakay ng mahiwagang internal chi ang kanilang mga sentido. Nang tumingin siya, ang silid ay puno ng mga mahiwagang artifact. Casual silang nakatambak sa lupa na parang basura. Napasulyap si Chinyu at labis na nagulat. Ang mga ito ay hindi kapani-pani walang mahalagang mahiwagang artifact at walang kakulangan ng Saint Weapons na may pambihirang panloob na chi. Masama ang laban ng mga tao para sa sinuman sa kanila. Ang mga mahiwagang artifact na ito. Itinapon mo lang sila dito. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kung hindi, natatawang sabi ni Mr. Gen. Bawba ako sa kanila. Tuyong umubo si Chinyu at hindi nagsalita. Pagkatapos ay hinalungkat ni Mr. Gen ang tumpok ng mga mahiwagang artifact at hindi nagtagal ay natagpuan ang Saint Weapon. Ito ay tulad ng isang tibak ng kayamanan na tila huwad mula sa mga banal na buto. Ang banal na kapangyarihang inilabas nito ay medyo nakakatakot. Maging si Chinyu ay natulala sa Saint Weapon na ito. Bagamat mukhang palpak si Mr. Gen, ang Saint Weapon na ginawa niya ay hindi maihahambing na katangi tangi, at ang panloob na chi nito ay masasabing perpekto. Ang Saint Weapon na ito ay malamang na nasa mystical rank, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Tinulyapan ni Mr. Gen si Chinyu at sinabing, mababa mo ba ang tingin mo sa akin? Wala sa mga mahiwagang artifact na napik ko ang mas mababa sa Earth rank. Ito ay isang Earth rank Saint Weapon. Ulalas ni Chinyu. Bakit? Napakakaiba ba? Tumawa si Mr. Gen. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko lang akalain na ang iyong diskarte ay, napakaganda. Cut the crap. Kunin mo ang mga gamit mo at mawala ka. Hindi ko gusto ang iba sa kwarto ko, naiinip na iwinagayway ni Mr. Gen ang kanyang kamay at sinabi. Pilit na iniligpit ni Chinyu ang mahiwagang artifact at hindi maiwasang isipin ang sarili, itong si Mr. Gen ay isang pambihirang talento. Kung kaya niya siyang talikuran sa hinaharap, tiyak na hindi mailarawan ng isip niya ang papel. Pagkatapos kunin ang Saint Weapon, nagpaalam si Chinyu kay Mr. Gen at umalis. Pagkatapos ay bumalik siya sa Mystic Realm ni Xiaohai ng mahiwagang artifact at natagpuan si Juwo. Gaya ng dati, kumakain, umiinom, at nagsaya si Juwo araw-araw. Maliban doon, yakap-yakap niya ang kanyang demonyong itlog na parang inahing manok. Nang makitang bumalik si Chinyu, walang gaanong reaksyon si Juwo. Malinaw, nakabalik na si Xiaohai. How was it? May nakuha ka ba?
Tanong ni Juwo habang hawak niya ang kanyang demonyong itlog. Hindi pa. Umiling si Chinyu at sinabi. Ngunit ang Chaos Grave ay ang libingan ni Wuji. Wuji. Ang magulong katawan na si Wuji. Kulat na sabi ni Juwo. Tama iyan, tumango si Chinyu at sinabi. Oh my God! Si Wuji ang idol ko. Biglang tumayo si Juwo. Pupunta ako sa susunod. Tuwang-tuwang sabi niya. Patay na siya. Bakit gusto mo pa pumunta? Napangiti si Chinyu at sinabi. Wala kang alam. Pinandilatan ni Juwo si Chinyu at sinabing. Anyway, susunod talaga ako sa susunod. Nag-isip sandali si Chinyu. Dahil nagkaroon pa rin ng teleportation formation, hindi mahalaga ang karagdagang tao. Kaya naman, tumango siya at sumang-ayon. Nang sumunod na ilang araw, nanatili si Chinyu sa Mystic Realm na ito at hindi umalis, naghihintay sa susunod na hakbang ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Samantala, ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nakabalangkas na ng isang diskarte. Ang iba't ibang mga banal na Panginoon ay nagplano na dalhin ang kanilang kapigatian na mahiwagang artifact upang masira ang Chaos Grave kahit paano. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Pagkalipas ng 10 araw, sasalakayin ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika ang Chaos Grave. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, maraming tao ang dumagsa sa paligid ng Chaos Grave. Masyado talagang maalamat si Wuji. Siya ay halos isa sa mga pinakamaalamat na tao sa kasaysayan at ang tanging pag-iral na pumatay sa isang immortal emperor sa tribulation stage. Sa makatuwid, sa kabila ng pagharap sa banta ng kamatayan, nais pa rin ng mga tao na makita ang kanyang malaking libingan. Lumipas ang oras, at lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, ang paligid ng Chaos Grave ay masikip na. May mga tao sa buong bundok. Dinala muli ni Chinyu si Juwo sa Divine Fortuity City. Nagbalat kayo sila at pumunta sa Taberne gaya ng napagkasunduan kanina, naghihintay sa pagdating ng lalaking may bigot. Tandaan, dapat kang mag-ingat. Ang siyam na dakilang Maharlikang pamilya ay hinding-hindi papayag na makapasok ang sinuman sa Chaos Grave. Idiniin ni Chinyu ang kanyang dayami na sombrero at sinabi sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Casual na sabi ni Juwo. Sa sandaling ito, isang babaeng may makapal na figure ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Agad siyang umupo sa tapat ni Chinyu at kumandat sa kanya. Kuya, sabay tayong uminom. Ang babaeng ito ay tumingin sa kanya, at ang kanyang boses ay puno ng tukso. Sumulyap si Juwo sa kanya at hindi maiwasang sampain, "You slut." Kabanata 2050, The Undercurrent. Walang reaksyon ang babae sa mga sumpa ni Juwo. Nakatingin pa rin siya kay Chinyu at hindi itinago ang kagandahan sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa pagtingin sa babaeng nasa tapat niya, naramdaman ni Chinyu ang pagiging pamilyar. Sino ka? Tanong ni Chinyu. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa tenga ni Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumilos si Juwo at sinampal siya ng kanyang palad. Akmang tatama sa kanya ang palad, biglang nagbuga ng sinag ng liwanag ang kanyang katawan. Pinalot siya ng liwanag na parang patong ng baluti na gustong harangan ang palad ni Juwo. Klang! Sa malakas na ingay, nabasag ang ilaw sa katawan ng babae. Napaatras pa ang katawan niya ng ilang hakbang. Napakalupit na kapangyarihan. Medyo nagulat ang babae kay Juwo. Kumunot ang ilong ni Juwo at sinabing, hindi talaga kita sinampal hanggang sa mamatay. Kailangan talagang disiplinahin ang batang babaeng ito, malamig ang tono ng babae, at nagsimulang tumaas ang panloob na chi sa kanyang katawan. Tumayo si Chinyu at pumagitna sa kanilang dalawa. Tumingin siya sa babae at malamig na sinabi, kung maglakas loob kang salakayin si Juwo, ginagarantiyahan kong papatayin kita ngayon din. Si Chinyu ay nagtataglay ng Saint Weapon at tiyak na hindi matatakot sa babaeng ito. Huwag kang masyadong mabalisa. Nang makita ito ng babae, ang mabangis na internal chi sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho, at ang kanyang malandi na anyo ay nagpatuloy. Sino ka? Malamig na tiningnan siya ni Chinyu.
Ano ang pakay mo para mapalapit sa akin? Nang makitang hindi madaling pakitunguhan si Chinyu, agad na pinunit ng babaeng ito ang kanyang mapagkunwari na mukha. Nakaupo sa tapat ni Chinyu, walang pakialam niyang sinabi, "Chinyu, alam ko ang iyong pagkakakilanlan." Nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, hindi na nagulat si Chinyu. Simula nang mapalapit ito sa kanya, malamang alam na niya ang pagkatao nito. "So," malamig na sabi ni Chinyu, "gusto kong makipagtulungan sa iyo." Naglabas ang babae ng lalagyan ng sigarilyo mula sa kanyang manggas at nagsimulang manigarilyo. Isang malabong halimuyak, ay ilong as-elang. Gumuso si Chinyu at saka sumimangot. "Gusto mong makipagtulungan sa akin?" "Paano?" tanong ni Chinyu. "Alam kong magulo ang katawan mo," nakangiting sabi ng babae. "Dalawa lang ang magulong katawan sa mundo, ikaw at si Chiyo. Pero, get to the point," putol ni Chinyu sa kanya. "I need your blood to enter the chaos grave," sabi ng babae sa malalim na boses. "At hindi ka makakapasok nang wala ang tulong ko. Sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Mayroon akong paraan para harapin ang chaos grave," minisyon ni Chinyu at sinabi. "Ganun ba?" Nagtaas ng kilay ang babae. "Paano kung ipilit ko na dapat tayong magtulungan?" "Ayoko na pinagbantaan," malamig na sabi ni Chinyu. "Maraming bagay ang hindi mo gusto. Paano mapupunta ang lahat sa iyong paraan sa mundong ito?" Walang pakialam niyang sabi. "Halimbawa, ngayon, nalason ka. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, natatakot akong mamatay ka rito." Malapit nang gumuho ang batang babae na iyon. Ang ekspresyon ni Chinyu ay naging mas malamig kaagad. Napatingin siya sa lalagyan ng sigarilyo sa kamay nito at agad na naunawaan ang lahat. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, si Juwo ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa halip, puno siya ng sigla at hangarin sa pakikipaglaban. Agad nitong ikinakunot ang noo ng malandi na babae. Hinawakan niya ang lalagyan ng sigarilyo, tumingin ng malapitan, at sinabi sa mahinang boses. "Ano ang nangyari?" Gumisi si Chinyu at sinabi. "Mukhang hindi kasing epektibo ang lason mo gaya ng inaakala ko. May niloko ka ba?" Bakas ang galit sa mukha ng babaeng nanliligaw. Tumayo siya at sinabing, "Imposible. Ito ay ganap na imposible. Idiot. Si Juwo ay isang nirvana body. Ang iyong tea poison ay walang silbi," malamig na sabi ni Chinyu. "Ano naman sayo? Bakit hindi ka nagre-react?" Walang gana na sabi ng malandi na babae. "Nalinlang ako mula noong unang araw na tumuntong ako sa banal na rehiyon," minisyon ni Chinyu at sinabi. "Iyon ang dahilan kung bakit ako ay likas na maingat sa sino mang estranghero. Mula nang kunin mo itong sirang lalagyan ng sigarilyo, tinatakan ko na ang internal chi sa katawan ko." "Paano ako nalason?" Tandang pananong panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, ang malandi na babae ay agad na nagalit, nakaramdam ng kahihiyan. Hinampis niya ang mesa at tumayo. Pinandilatan niya ng mata si Chinyu at pinagalitan, "Chinyu, kung wala ako, hinding-hindi ka makakatuntong sa Chaos Grave at makuha ang lihim na libing ni Wuji." "Ganun ba? Subukan natin," walang pakialam na sabi ni Chinyu. "Maghintay ka lang." Nagngangalit ang malandi na babae at sinabing. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at aalis na sana. Sa sandaling ito, humakbang si Juwo at hamarang sa kanyang daraanan. "Pinayaan na ba kita?" sabi ni Juwo na madilim ang mukha. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang lilang kay-abangan. Ang pagmamataas ay sumisikat, at ito ay nagbigay ng mapang-itong pakiramdam. "Juwo, bitawan mo siya." Sa sandaling ito, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Malamig na ngumuso ang malandi na babae. Hindi na siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, nalilitong sinabi ni Juwo, "Bakit hindi mo siya pinatay? Kung ikakalat niya ang iyong pagkakakilanlan sa lahat ng dako, hindi ka ba mahihirapan?" Tandang pananong panipi. Umiling si Chinyu at sinabing, ang lakas ng babaeng ito ay hindi simple, at tiyak na hindi siya nag-iisa. Natatakot ako na may ilang misteryosong sekta o aristokratikong pamilya sa likod niya. Bukod dito, hindi magiging ganoon kadaling ibagsak siya sa maikling panahon.
Sa sitwasyong ito, magkakaroon ng mas maraming komplikasyon. Si Juwo ay tumango at umupo sa tabi ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa anumang kaso, maaari siyang pumasok sa Chaos Grave ng direkta sa pamamagitan ng paghubog ng lalaking may bigot na kasama ng pagtatago ng langit. Kahit na ang mga tao ng siyam na dakilang pamilya ay mahihirapang matukoy ang kanyang figure. Hindi na napigilan ni Chinyu ang pag-ungol. Sa paraan ng pagtatago ng panloob na ni Chinyu, tiyak na magiging sikat na tao si Chinyu. Sa panahon ng pagbubukas ng Chaos Grave, Yusa, Dilim. Itong grupo ng mga Beastard. Hindi napigilan ni Juwo sa mahinang boses na medyo kalmado si Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita si Chinyu bago siya natapos sa pagsasalita, nagsimulang manginig ang isang grupo ng mga tao. Mahigit 100 grupo ng mga tao ang lumabas sa kawalan sa isang kisap mata. Ang maliit na tavern ay biglang naging mas tiksikan. Hinampis ni Juwo ang mesa at tumayo. Tinulyapan niya ang lahat at sumigaw, "Ano ang gusto mo?"